Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Pag-usapan natin 'to mga kabunyog itong topic na ito kasi medyo controversial ito eh. Bakit naman maganda naman yung ginagawa ni Ombudsman Buying, ah, na maganda nga yung kanyang mga ginagawa tapos may mga nagsusulong pa ng impeachment niya. Yan ang pag-usapan natin. Bakit? At kung may nagsusulong nga ng impeachment na yan, sino? Ano kayang dahilan? Ba't sinusulong pa nila yan? So mga kabunyog, ah, ang anong ito, hindi ko po ito gawa-gawa lang tong chismis na ito. Ito yan mga kabunyog. Tingnan nyo itong picture natin. Yan. No? Sa Abante News, ang sabi dito, impeachment complaint versus Ombudsman Rimulya umuugong sa Kamara. O yan mga kabunyog impeachment complaint versus Ombudsman Rimulya umuugong sa Kamara. Sino ang nasa likod kaya niyan? Ano bang mga nangyayari ngayon sa Ombudsman at sa Kamara? Alam natin na ang nitong mga araw may sinusulong si Ombudsman Buying Rimulya na mga mayroong mga sinusulong na kaso si Ombudsman Buying Rimulya na nai-involve ang Kamara. Ang isa diyan yung mga tinatawag nating contractors o mga kongresista na contractors. Walo ang pinangalanan na mga contractors. Ibig sabihin, hindi lang mga senador ang kakasuhan ng ombudsman. Mga kongresista rin na involved sa mga anomalya, sa mga infrastructure projects, mga kongresista na contractors din. Kaya ang tawag sa kanila, contractors. Actually, may dalawa na. May dalawa na pinangalanan na gumugulong na ang preliminary investigation. Si Congressman Rivera ng Nueva Ecija ba yan o Tarlac? At saka si Congressman Ang. Itong si Congressman Ang, ito yung sa party list na Uswag Ilonggo. Ngayon, bakit anong koneksyon nito sa anong koneksyon nito sa posibleng impeachment na ito na napapabalita kay kay Ombudsman Rimulya? Siyempre, ayaw ng mga kongresista na kasuhan sila. Siyempre, sa mga kongresista, walang problema kung ang kinakasuhan ni Ombudsman Buying mga senador. Walang problema kung ang kinakasuhan mga officials ng DPWH. Pero pag kongresista na ang kinasuhan mo, siyempre aalma ang mga kongresista. Saan ba nagsisimula ang impeachment? Nagsisimula ang impeachment sa Kamara. Nagsisimula ang impeachment sa Kamara. Kaya posibleng ito, parang pang-pressure kay Ombudsman Buying na wag mong kung may pinaplano ka nakasuhan ang mga kongresista, medyo anuhan mo, medyo magrenda-renda ka. Kumbaga, alam naman natin, ang kongresista, makapangyarihan yan kasi diyan nagsisimula nga ang impeachment eh. Ang impeachment kasi magagamit sa mabuti, magagamit sa masama. Halimbawa, yung impeachment kay Sara Duterte, yon para sa mabuti yon. Ibig sabihin, pigilan. Kumbaga, panagutin si Sara Duterte. Yun, yung paggamit ng impeachment sa Kamara, mabuti yon. Pero itong kay Ombudsman Buying Rimulya, kung sinusulong ang impeachment sa Kamara laban sa kanya, hindi ito mabuti. Kasi isusulong yung impeachment sa Kamara para ma-pressure si Ombudsman Buying na wag niyang kasuhan ang mga kongresista. So, pananakot ito sa kanya, pamimereasure ito sa kanya. Kaya ito mga kabunyog. Ang isa pa, tandaan natin na si dating Speaker Martin Romualdez, tinutuloy ni Ombudsman Buying yung kaso ni dating Speaker Martin Romualdez. Tinutuloy. Sa katunayan, yung 8 mga miyembro ng
mga ex-Marines, 8 doon sa 18 ay kinuna na ng sinumpaang salaysay. At pinirmahan na ito. Pinirmahan na ito ng ng mga ex-Marines na yon at gagamitin yon laban kay Martin Romualdez. Ganon din si dating DPWH Secretary Bunuan. Magiging state witness na si Bunuan, gagamitin din laban kay Martin Romualdez. So ibig sabihin, medyo seryoso ang kaso laban kay Martin Romualdez. Ay syempre, si Martin Romualdez dating speaker yan. Dating speaker yan at marami pa yang kakampi sa loob ng Kamara. Kaya hindi nakapagtataka kung gumalaw ang mga tao rin ni Martin Romualdez, pressurein si Ombudsman Buying na wag mong ituloy ang mga pinaplano mong mga pagkaso. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, medyo mahirap talaga ang kalagayan ni Ombudsman Buying Rimulya. Kasi marami siyang nakakalaban eh. Marami siyang nakakalaban. Kalaban niya yung mga senador. Kalaban niya rin ang mga kongresista. Kaya kalaban niya yung mga officials ng ehekutibo. Ganun talaga eh. Kapag ombudsman ka talaga, marami ka talagang makakalaban. Kung gusto mo talagang panagutin ang lahat ng sangkot, talagang makakalaban. Pero ang isang mahirap dito, itong mga kongresista. Kasi nga, gusto ni Ombudsman Buying kasuhan ang mga kongresista. Hindi kasi pwedeng ang kakasuhan lang ay sila Marcoleta, sila Jingo Estrada, sila Bong Revilla. Hindi pwede. Kahit dapat yun mga kongresista, kasuhan din. Kasi laging bukang bibig ng mga DDS. Ang kinakasuhan lang daw, selective justice. Yung mga kakampi lang daw ng Duterte. At mga senador daw ang kinakasuhan. Ang mga kongresista daw hindi. So ngayon, ang ginagawa ni Ombudsman Buying, inanunsyo na may kakasuhan ng mga kongresista, yung tinatawag na mga contractors. Dalawa na, yung sinimula na yung preliminary investigation. Yung congressman ng Tarlac Bayan, si Rivera, at saka si Congressman Ang, yung Uswag Ilonggo. Contractor yun eh. Mayroon pang iba, 8 daw yan, 8. 2 pa lang yung unang sinampahan ng kaso na preliminary investigation. At si dating Speaker Martin Romualdez, tuloy ang kaso. Di siyempre, gagalaw yung mga kongresista. Ano ang pwedeng pang rest back sa kanya, pang counter sa kanya ng mga kongresista? Impeachment. Ang kailangan lang naman sa impeachment, 106 ba? Pag may nakuha silang endorsement ng 106, susulong na ang impeachment ni Ombudsman Buying Rimulya. Kaya ba ang 106? Kung gagalaw pa ang mga galamay ni dating Speaker Martin Romualdez sa Kamara, posible yan. Posible yan. Kaya talaga ito mga kabunyog, mga kababayan? Hindi ito malayo. Kailan ba pumutok yung umuugong na balita na may impeachment sa Kamara na isinusulong laban kay Ombudsman Buying Rimulya? Nang binalita na may kakasuhan na ng mga kongresista. Diyan lang yan nagsimula, yung mga kaso na yan. Yung balita na yan na may impeachment na sinusulong kay Ombudsman Buying, kasabay yan. Yung binalita na may 8 contractors na kakasuhan at nauna na 2 kaagad ang isinalang sa preliminary investigation. At yung kaso kay Martin Romualdez isusulong na. So medyo ito, para kung totoo man ito na may impeachment kay Ombudsman Buying Rimulya, posibleng ito, yung mga kakasuhan ni Ombudsman Buying na ombudsman na mga kongresista gumagalaw. Ang pressure ito sa kanya, wag mong ituloy kung ano man ang plano mo, wag mong kasuhan ang mga kongresista. Kung hindi, i-impeach ka. Pero sa tingin ko naman, hindi pa pressure dyan si Ombudsman Buying. Tuloy yan. Hindi nga siya na-pressure ng rally ng mga iglesia. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.
nyo.